May nakuha ng ito yung developments, no. May mga nakuha ng buto o remain ng hinihinalang bangkay o may kaugnayan sa missing sa Bongero dito sa Taal. Merong nagko-comment, kumukontra at nagtataka. Siyempre naiintindihan natin yan, mga ibang netizen, na ba't kulay puting-puti raw yung sako, dapat sira-sira na raw yun, naglulumot, mga ganyan. Kaya yung iba, sabi, napanood niyo yung video sa comment section, na ayun yung comment ng isa doon, napanood niyo yung video sa mga nagko-comment daw na bakit daw puti yung sako at mukhang malinis. Nililipat daw doon yung bangkay ng mga remaining na buto. Hindi nga lang malaman kung sa hayop ba yun o sa tao. Kaya ganun yung sako. Pero malalaman din natin yan. Yung iba naman sinasabi planted daw yung ebidensya na yon para idawit daw ng mga Duterte sa kaso o si Atong Ang. So hindi pa natin alam. So ganyan talagang proseso. Nag-iimbestiga muna, kukuha po ng facts-based, yung totohanan, totoong ebidensya, at doon malalaman is sa scientific research pa yan, scientific test, forensic testing to be exact, kung kaninong buto yan, o sa hayop pa yan o sa tao. Maalala nyo yung dating kinasangkutan ni dating PNP chief pa nung dati, si naging-senator na rin noon, na si Senator Lacson, at ni dating Pangulong Erap yung sa Bobby Desar murder case, di ba? Pero acquitted na si Senator Lacson doon, at si Pangulong Erap hindi naman napatunayan din na may kinalaman siya doon. So doon sa kasong yon, may nakuhang buto doon sa pinangyarihan ng krimen na tinuro ng testigo. Yung sinuri ng forensic, ang nakalagay doon o ang resulta doon ay ito'y buto ng hayop. So dito sa missing sa Bongero, sa nakuhang buto sa Taal, ay itetest pa yan para malaman, kasi mayroon din magdawit ng tao pag nakakulong yan, ilang taon din. Buti walang kung may bitay pa, dinabitay may maging tao, di ba? So ayan, mabusisi dapat itong imbestigahan. So hindi yan basta-basta ganyan-ganyan na lang na may makulang doon, pwedeng planted, pwedeng hindi, pwedeng nililigaw lang yung mga investigasyon o investigador. So maraming factor po dyan. Sa criminal case kasi beyond reasonable doubt, walang kaduda-duda na siyang gumawa ng krimen, halimbawa. So ayun yan, hindi po basta-basta yung pag-imbestiga. Masusi po yung binumpusisi o hinihimay-himay ng mga investigador. At ang mga abogado naman, yung public prosecutor o fiscal, titignan kung anong kaso ang pwede dyan, at kung anong ang ebidensya ba ito'y matibay, katanggap-tanggap, at malalaman kung non-bailable ang kaso o hindi. Kung matibay ba yung case build-up nila, yung ikakaso sa kung sino man akusado ang mapapatunayan gumawa nito. So mahaba pang proseso yan. Kung non-bailable at may punishable by death, siyempre nakasuspend naman yung parusang kamatayan, aakit pa yan sa Supreme Court, mula sa RTC hanggang sa Supreme Court. So kung mapapatunayan na isa sa missing sa Bongero yan, yung lugar sa Taal na RTC ang makakasama yung jurisdiction dyan. Pero marami pa raw, ayon kay General Torre, ayon sa natanggap ng impormasyon, marami pa raw na site na pinagtapunan ng bangkay. Kung mapapatunayan na maraming bangkay na sa Bongero doon at totoo man, at kung baka ilipat na yun ng jurisdiction na pag-iisay na lang kung sino man ang totoong may ang pwede maghawak ng jurisdiction na korte dyan. So bahala ng DOJ dyan, syempre. So sa ngayon, yan muna ang developments sa missing sa Bongero.
O hindi pa, although hindi pa alam ngayon kung buto ba ng tao to, o kanino yan, o sa hayop ba yan. O kung buto man ng tao, may kaugnayan ba yan sa mission sa Bongero guys. Na dinadawit ito si Charlie Atong Ang, si business tycoon. At binabansag ang king of gambling. No? So hanggang dito lang po muna yung vlog. Ito muna yung developments. Maraming salamat po.